Okay, mapagpalang araw sa lahat. Gagawa po tayo ngayon ulit ng colored portrait. Ito po ay isang baby portrait. Sa totoo lang, 22 years old na po yung baby na pinortrait natin. Bali, ang gusto kasing mangyari ni client, yung picture nung kabataan nung nag-iisang anak niya, yung gagawin natin. At yun naman po yung isang kasama ko dito sa shop na kasabay kong gagawa sa araw na to. So mag-print muna tayo nung design na gagawin natin. Magkaibang size, tapos pipili tayo kung ano yung actual size na babagay dun sa part na paglalagyan. So nagpiprint talaga ako ng maraming size minsan o kaya iba-ibang size para hindi masayang yung papel at saka yung ink nung stencil printer natin. Tapos pipili na lang ako dun kung ano yung size na babagay. Tapos syempre bago natin simulan, bago natin idikit yung stencil natin, inahitan po muna natin para hindi maging sagabal yung mga balahibo, tsaka para mailapat natin na maayos yung stencil natin. At yan, after natin maahitan, malinisan, tapos mamarkahan na natin yung paglalapatan natin ng stencil, nilagyan na natin siya ng stencil solution para idikit natin yung pinaka-design. Tapos patutuyuin lang natin ng konti, tapos pwede na tayo mag-start. Itong kulay na to, ginamit ko dito army green, tapos 9 magnum na shader. Yun yung kinulay ko sa damit, base na rin sa kinokopya natin. Dito naman sa shape nung pinakababa niya, 3RL po yung ginamit natin dyan, tapos medium wash. Yung medium wash natin, meron tayong large ink cups, tapos 9 drops, tapos pupunuin natin ng solution o witch hazel. Kung wala naman, pwedeng distilled water. Pero minsan ibang kulay din yung ginagamit natin doon. Halimbawa, yung nasa reference, dark brown. Dark brown yung ikukulay natin. Minsan brown o kaya mga dark skin tone, dark flesh tone. Kung ano yung nakikita mo sa bawat part ng isang pyesa, yun yung kulay na gagayahin mo. Pagdating naman dito sa may labi niya, gumamit tayo dyan ng brown, gumamit tayo ng red. Bali yung brown tsaka red, pinagmix ko na rin yun para ipang blending dun sa ginagawa nating labi. Tapos gumamit din tayo ng pink at saka ng medium skin tone. Yung mga kulay na yun, pinaghahalo-halo ko pa rin yun para mas makuha ko yung tamang tone ng kulay na kailangan natin palabasin. Kasi yun ang hinihingi nung nasa reference. So nag-explore tayo, ginagawa natin, nagmi-mix tayo ng iba't ibang kulay para mas makuha natin yung tamang timpla para dun sa labi o sa ibang part man, kung sa pisngi man o yung kulay ng pinaka-portrait na ginagawa natin. Mini-mix-mix ko lang din po yung mga kulay na yun. Pero pagka meron na tayong naka-ready na kulay na talaga, yun na mismo yung ginagamit ko. Hindi na ako nagmi-mix ng iba pang kulay kung mismong yung kulay na yun ay tamang-tama lang dun sa kulay na nakikita ko dun sa kinokopya ko. So hindi naman talaga natin kailangan mag-mix lagi. Meron talaga mga ready to use na kulay na yung talagang ire-rectang hagod mo na siya kasi tamang-tama lang yung kulay na yon para sa pyesa na kinokopya natin. Yung pag-mix, minsan meron ka lang talagang hinahanap na gustong palabasin na kulay. Kaya gusto mong i-mix yung mga tinta. Baka kasi may mas igaganda pa o alam mo yung mas tugman-tugma yung kulay na magagawa mo sa pagmimix. So pag nagawa mo yun, mas kopyang-kopya mo yung kulay na ginagaya mo tsaka yung tinatato mo. Dito sa part ng kabilang tenga, bali yung tenga na to, pinrehand na lang natin, gumawa na lang tayo ng isang tenga kasi dun sa reference natin hindi na masyado makita talaga yung tenga o halos hindi na talaga makita kasi parang nakadikit siya sa may unan o higaan, tapos natatakpan ng dilim kasi yung anino naandon sa part na yon. So hindi na makikita yung tenga kaya gumawa na lang ako. Tapos yung buhok inayos ko na lang din para maging proportion yung itsura ng baby para buo siyang tignan. Wala tayong binawas doon sa ulo niya. Kumbaga kompleto lahat, dalawang tenga, yung buhok niya hindi bawas. Pero bago ko gawin yun, syempre sinuggest ko lang muna kay client kung papayag ba siya na lalagyan ko ng isang tenga tapos yung buhok sa kabilang side bubuuin ko na para buo siyang tignan, walang bawas. Sabi naman sa akin ni client, okay daw, mas okay daw yung naisip ko kasi mas tama nga naman kung buo titignan, mas maganda tignan. Ayan, kitang-kita naman sa itsura ni sir na masayang-masaya siya sa ginawa natin. Ulitin ko, itong bata na to, 22 years old na, pero ang gusto ni client, baby pa rin siya sa paningin niya. Kaya yung picture ng bata siya, yun yung pinagawa ni client sa atin.
So yun, okay naman yung kinalabasan, masaya naman si client, kitang-kita naman. Syempre, lalong-lalo na tayo, masaya din tayo para sa resulta ng ginawa natin kasi alam natin na satisfied si client dun sa ginawa natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood at sana may naibahagi ako sa inyong kaalaman. Ako po si Naz Galarpe na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out.